malalaking centers. Kasi highly specialized ang ginagawa nila. If you're thinking of a scientist, sila yung maiisip mo ganun. Nasa loob ng laboratory, tumitingin, sumisilip. Ang linya po nila ay pathology. Ipapaliwanag po mamaya ng ating guest doctor, isang magandang lalaki, nag-graduate ng UERM at nag-specialize po siya sa Rizal Medical Center. It's my pleasure to present Dr. Rick Eclarin. Magandang umaga po at saka sa mga nakikinig. Doc, pakipaliwanag nga po sa ating mga listeners kung ano ang specialty ninyo na tinatawag nating pathology. Ang pinaka-simpleng explanation sa pathology yung ito yung pag-aaral tungkol sa mga sakit. Pag sinabi natin sakit, meron tayong 4 na aspeto. Unang-una yung ano ang sanhi, yung cause o etiology kung tawagin natin. Yung pangalawa, yung tinatawag natin pathogenesis. Ito yung paano nagko-cause ng sakit, yung sanhi ng sakit. Okay? Tapos yung pangatlo, pag andun na yung sakit sa katawan, andun na yung etiology sa katawan, ano ang mga structural at pati ngayon mga molecular changes na nangyayari doon sa cell, doon sa tissue at saka doon sa organ. At yung pang-apat na aspeto ng sakit o ng disease is yung tinatawag nating ano na ang manifestation sa pasyente. Tinatawag nating clinical manifestation or what we call yung signs and symptoms. Ito yung mga nararamdaman at saka yung mga nakikita na sa pasyente. Yung pang-5 aspeto, yung treatment at saka yung prognosis, nasa clinician na yon. Yun din ang hawak ng pathology. Yung 4 na unang aspeto, yun ang hawak ng pathology. So sa madaling salita po, doktor, ang pathology, ang pag-aaral, kumbaga sa parang disease process, yung pagbabago, sanhi, damage to structures and at ganoon na rin yung manifestation, yung anong kinalilitawan o anong nangyayari sa taong nagtataglay ng sakit na ito. At itong mga ito po, kapag napag-aralan ng pathology, siya magiging basis ng panggagamot ng clinician o ng surgeon, Doktor. So yun po. So dito po sa atin, alam nyo, may mga malalaking centers dito na iniikutan ni Dr. Eclarin. Siya po ang pathologist po, sila yung nakikita sa mga lab, sila yung nag-examine or sila yung nag-diagnose sa mga pinadadalang specimens sa laboratory, mga tissue samples, kasama rin mga dugo dyan, mga specimens like urine and stool, etc., dugo. At kapag may inooperahan ang tao, para malaman kung yung tinanggal na tissue o yung laman na tumutubo sa isang tao ay malignant o benign, kung ito ba cancer o hindi, pinadadala rin po sa inyo. Doktor, saan pa ho kayo umiikot dito sa okay, dito sa Olonga po, doktor, ako yung head dun sa Lourdes sa atin. Tapos connected din ako sa Bay Point. Tapos visiting din ako si James Gordon. Meron din akong sa ibang lugar sa Pampanga at sa Zambales. Kanya very busy si doktor. So, alam nyo, hindi nalalaman ng karamihan sa atin na ang impact ng pathology sa panggagamot ay napakalaki. Kasi yung decision po ng mga surgeon, mga surihano, nagre-rely ng malaki sa inyo. Apo, doktor. Yung ganun din yung decision ng mga oncologist, kapag may tinitreat na mga sakit, nagre-rely sa pambasa nila. So, kanya lang, ang pathologist po ay hindi sila humaharap sa pasyente. Hindi, doktor. Pinadadala sa kanila. Mostly ang kausap namin yung kapwa namin, doktor, yung mga sirohano, at saka yung mga ibang specialty, yung mga ibang clinician. Halimbawa, kung ang pasyente magpapa-blood chemistry, magpapa-examine ng dugo, ang ihi, kami rin po ang nag-maintain ng quality at saka ng accuracy ng mga resulta sa laboratorio. Aside dun sa mga biopsy. At dito rin, doktor, di ba, isa sa mga sa yung pang-araw-araw na buhay, mga batang lumalaki, kayo rin po yung nag-diagnose ng mga may
may mga taglay na bulati mga bata, no? Parasitology. Doktor, kasama yon so anything na lahat ng tissue na pwedeng yung cover yun ng pathology. So, napakalawak ng kanyang coverage talaga. From head to toes talaga. At Doc, dito sa atin sa Zambales, Olongapo area, ano po ang mga common diseases na nakikita ninyo sa mga una sa mga na nakikita natin yung mga ito yung tawag na ng lifestyle diseases, no? Ay yung mga diabetes, okay? So yung mga yung mga disturbances sa cholesterol, sa sugar, okay? May alarming na rin ngayon yung mga incidences of cancer, no? Marami tayong nakukuhang cancer sa iba-ibang parte ng organ or tissue ng tao. Ang isa pang worst dito they're getting younger. Pabata ng pabata, nagkakaroon ng cancer. So, may impact talaga yung lifestyle, no? Like smoking, overeating. Medyo tayo doon. Yung po mga Doc, yung po mga sa parasitism dito. Prevalent po ba yung... Ganun pa rin, Doktor. Marami pa rin ascaris, no? Meron tayong nakikita ko minsan na schistosoma. Kasi marami din tayo kasi medyo, ang ating lugar medyo marami tayong puntahan ng tao rito kasi tourist destination tayo. So we get a lot of this parasites and meron pa rin marami, Doktor. Pangyasis, Pero it's been inaano na nila, kino-control na siya kasi it's been a part of the parang curriculum ng DepEd to deworm yung mga elementary schools students. So yun pa rin. So again, may malaki rin ang role ng mga pathologists sa public health Doktor. Kasama na doon yung mga kasama na. Epidemiology, mga statistics. Yeah. Yung pong pagtitrain ng pathology, Doctor, ilan pong taon inabot yung gano'n after medicine? Okay. Yung pathology kasi nakadivide yan sa dalawa. Yung tawag natin clinical pathology at saka isang anatomic pathology, no? Yung clinical, ito yung nagmaman o ito yung sa laboratory. Ito yung sa mga tissue. Tapos yung anatomic naman, ito yung sa biopsy, sa autopsy. Okay? So, dalawa ang specialty talaga ng pathologists, no? Most of the medical center in Manila have already a combination of training, no? Both in clinical at saka anatomic. And it will take you about 4 years to train in pathology. Tapos niyan, kung gusto mo mag-subspecialty, may 1 to 2 years ka pa, no? Mga specialty natin, yung mga halimbawa, yung kung gusto mag-specialista sa neuropathology, sa utak, pwedeng gusto mag-specialista sa cytopath. Marami pang subspecialty. Meron ding, di ba may mga pathologist din po nagkukuhan din sa criminal law. Yun. Tawag natin forensic. Tama. Papanood ko po. Yun. Actually, yung anak ko, ganun din ang hilig. Gusto niya yung forensic. So, gusto niya maging forensic pathologist. Yun ang gusto niya. Interesting, So, ito nga, nagtanong sabi niya, Vivian C. Sabi niya, Doc, sinagot na. Covered pa ba yung mga victims ng gunshot, stab wounds sa mga in-examine ng mga pathologist? Kasama siya sa criminal investigation. Kasama siya sa part ng pathology, pero it is designated to what we call yung legal at saka yung forensic medicine. So, kasi medyo may legalities to, kaya sila na humahawak nun. So parang it's another subspecialty. Yes, dito sa atin kasi ang hawak ito ng city government. So meron tayong naka-assign ditong legal parang yung pong coroner, Doc, pathologist. Wala tayong coroner sa Pilipinas parang legal medicine lang meron tayo at saka yung mga legal officer. Sabi ni Dr. Tanong ni John ng Bahak-Bahak, Doktor, yung po bang pathologist din ang magbibigay ng sentensya kung puputulin ang kapag may bukol na tumubo? Hindi, una-una. Maganda po yung word na ginagamit as sentensya. Para kaming judge, Actually, yun? Ang trabaho lang ng pathologist is sabihin doon sa surgeon kung ito ba ay cancer o hindi. Sinasabi din namin hanggang saan ang extent. Trabaho din ng pathologist yun. Hanggang sasabihin namin kung cancer ito, hanggang saan umabot. Kasi tinatawag natin staging.
Ngayon, pag naibigay na namin yung data ngayon, yung basa namin sa surgeon, babasahin nyo ng surgeon, tapos i-correlate niya ngayon kung ano nakita niya sa pasyente. Ngayon, siya ngayon ang magdi-decide kung gaano ang extent ng operasyon. Definitely, operahan yung pasyente, tatanggalin yung bukol. Pero kung ito ba'y buko lang tatanggalin o yung buong paa ang puputulin, nasa decision yun ng surgeon. Yes. So, the pathologist will guide the decision of the surgeon. So, kasi we can only say that much, depende sa ibinigay sa amin. Kasi tissue lang, yung hanggang tissue lang na yun ang ma-decision namin. Siyempre, yung surgeon, nakikita niya ang pasyente, kung nakita niya kung may other lesion pa yung pasyente o nag-extend na ba sa ibang part ng katawan, siya makakita ng kaya he is in the better position na to decide kung hanggang saan ang extent ng kanyang operasyon. Ito sabi ni Glenda, Doc, yung pong pap smear, sabi ng aming doktora, kanya po may extra bayad daw po sa pathologist. Ano yung paps? Sa pap smear. Pap smear. Ako din po, pathologist din po ang nagbabasa ng pap smear. PAP po yun. PAPS. Pap smear, PAP. Kasi Papa Nicolau po yun eh. Galing po doon sa nag-invento ng pap smear. Kasama na po yung kasama na po yung processing at saka hindi na po namin sineseparate kasi po kami rin po ang nagpa-process. Sa clinic po din namin pinaprocess, kaya po ganun. Din na po yung kasama na po yun pag binayaran. Yung pap smear kasi it's recommended sa mga Anong age ba yung doktor? Basta naging sexually active ang isang babae, kailangan na siya magpa-pap smear regularly. Ano po yung yearly po ba? Yearly yun. Kung wala nararamdaman ng pasyente, yearly yun. Ngayon, meron din yun. Halimbawa, pero pag may nararamdaman, it will be kailangan as necessary. Depende yon sa kanyang obstetrician, gynecologist. Para sa kaalaman ng marami, ang pap smear po ay isang paraan para magkaroon ng early identification and early diagnosis kung nagkakaroon ng cervical cancer. So, maraming lives ang nasisave ng pap smear. Kapag nahuli na maaga yung early anatomic changes or microscopic changes sa cervix, nagagawa na nila kagad ng paraan at hindi na inoopera pagka maaga. Po? Tama yung doktor. Kaya ang tinatawag ang pap smear as a screening test. No? So bale, basta once naging sexually active ang babae, ina-advise na siyang mag-regular undergo ng pap smear. Kasi doon lang natin malalaman, kahit wala ka pang nararamdaman ang babae, wala pa dinudugo, wala pang mabahong discharge ang pasyente, nakukuha na natin yung the earliest possible na lesion. No? Kasi napatunayan ngayon na ang cause ng cervical cancer ay infection sa cervix. No? Makikita po yan sa pap smear. Kung mayroon na pong changes sa cell pa lang, hindi pa po ang buong cervix, hindi pa po nakikita sa changes sa cervix, nasa cell pa lang po yan, makikita na po madadiagnose po yan. Kaya po pagka nagpa-pap smear, makukuha ka agad yan. Yan po ang sinasabi na preventive, no? Kasi po kasi mayroong cure po pag ganon. Inaano lang po ang cervix, natanggal lang po yung part ng cervix na yon at yun po kompleto na yon. Okay na po ang pasyente. Unlike po pag ito cancer, kumalat po. Ultipokulani po sa singit, kinukuha. Medyo na po yon. Medyo extensive na po ang surgery. At saka pinakamahalaga po doon kasi yung prognosis, napakapangit na po pag kumalat na po ang cancer. Yung po ang iniiwasan natin. Early identification, early intervention, mapiprevent yung. Tama po, maraming nasisave na lives ang pap smear. At incidentally, yung pong better half ni Doktor ay isang obstetrician, si Dr. Cressy. Na naging guest niya na rin. Yung doktora yan, sikat na sikat dito sa area natin. Very active yan sa isa sa pinakamaraming pinapaanak at ginagamot sa larangan na pinag-uusapan namin kanina ni Doktor. Isang obstetrician at saka isang pathologist na partners. Ito, sabi ni Rodel Ma, MAH. Sabi niya, Doc, ask ko lang, nagkaroon po ng lesion ako nung ako'y nasa barko. Naoperahan po sa Japan at tiningnan. Sinabi,
malignant melanoma. Inopera po kaagad. Tama ba ang gayong gawin? Ngayon po, for reconstruction, ang lead ko, pwede mo bang gawin ito bilang eye doctor? Ay, Mr. Ma, dapat eyelid doctor. Malignant melanoma. Kung malignant melanoma yan, tama po yung ginawa ng mga Japanese doctors na tanggalin yan. At yung melanoma kasi, lumalaki na yan. Napaka-aggressive po niyang cancer na yan. Yung may nakita ko niyan, yung kalahati ng mukha, kinain na. Parang kinakagat ng ng daga. Ganun ba po yung doktor? Ay, tawag natin yung rodent ulcer. Parang kinagat ng daga yung paligid. Mabilis po siya, napaka-aggressive pong cancer yung melanoma. Parang namamagalan po sa una, no? Hindi, parang sugat lang. Parang sugat lang. Kung minsan nga, nunal. Parang nunal, napaka niyan. So, nunal is yung mga earliest sign, no? Yung pagka may nunal ka, tapos biglang lumaki, dumudugo, nagiging irregular yung margin, nagkakaroon ng ibang kulay. Ito yung mga what we call the warning sign na posibleng nagdi-deal tayo sa hindi lang melanoma, marami pa ibang cancer, no? Isa lang ang melanoma lang, isa lang sa mga skin cancer. Histologic type kung tawagin natin kasi meron pang basal cell, meron pa squamous cell. Pero iba-iba ang iba ang behavior niyang cancer na yan. Ano raw po causes nito, Dr.? Ay, marami. Pag sinabi natin causes kasi meron natin tawag natin genetic at saka yung tinatawag natin namamana. Yung ibang, meron tayong mga genes, no? Medyo high-tech na talaga ngayon. Nasa molecular level na talaga ngayon ang diagnosis eh. Kuminsan talaga nahihirapan tayo kasi umaabot na tayo doon. Lalo na pag sa abroad ka ginagawa lahat yan kasi yung predisposition niya tawag natin. At saka pinangalawa yung acquired, no? Halimbawa yung sun. Yung UV light na yan, napaka dangerous niyan. Oo. So, yung squamous carcinoma, usually sun-exposed yan. Pasalamat tayo kay medyo maganda ang kulay natin, medyo itim, medyo protected tayo ng pero kailangan pa rin natin mag-sunblock. Medyo lang, doble lang ang risk ng medyo pagmaputi ka. Pag mga Caucasians, mga yan, sila ay medyo mataas ang incidence. Pero lahat ay pare-pareho, medyo mataas lang risk nila. Kaya kailangan talaga pag lumabas ka, lalo na ngayon, summer, kailangan naka-sunblock tayo. So, Doc, hindi rin po marirecommend yung mga gumagamit ng UV light, minsan pagpapatuyo ng mga nagpapamanicure, iba naman, ibang UV light yun, iba yung kasi yan, iba yung meron silang specific mga ganon. May dangerous UV light pag medyo mataas ang niya. So parang mga medyo benign naman ang konti itong yes, tsaka naman yan, usually naman mga nails na maatang pinapainit niyan. More of the heat ata yan, not of the radiation. So tama lang yung ginagawa ni DJ BB na pag meron siyang kakilala, ini-inspect niya kagad yung mga nunal. Ay, oo. Doc, baka mamaya maraming biglang mga listener natin. Teka, may nunal ako. Inspect niyo po. Importante talaga pag may nunal ka, medyo palagi mong titignan, nagbabago ba ang kulay, lumalaki, nagkakaroon ng mga irregularity. May basis pala yun. Meron yun. May basis pala yung ginagawa ni DJ. Ayun po kapag sinabi ni DJ BB na, come, examinin ko yung mga nunal mo para ma-refer ka agad. Medyo melusot po yun. Saka lahat hanapin ng nunal. Ayun. Oo, di ba? Tinitingnan mo lang yung na meron pala. Tinitingnan mo lang yung kapakanan niya. Kasi may nunal tayong tinatawag sa may takip and tawag ito sa soul. Delikado rin yun. Oo. Nunal sa paa? Kasi maraming tayong klase ng melanoma. Meron tayo may mga melanoma na nasa soul. Hindi nakikita. Sa ilalim ng paa aggressive din mismo. yun. Kasi pa makapalang balat ng paa. Ang daloy ng ng yung tinatawag natin kulani, nasa singit ang diretso, no? Kaya medyo delikado yun. So, maraming klase. Maraming, sa talampakan, lahat yan. Pagka in-examine mo, lahat. Dapat, kailangan po talaga lahat kasi minsan pagka hindi nakikita mismo nung may-ari ng katawan, kailangan niya ng ibang taong tumingin para makita. Tama yun. Kasi hindi makita, di ba? May basis yan. Yan tinatawag natin complete physical examination. Yan ang ibig sabihin ng complete. Doc, marami raw may mga malamang magte-text na niyan papa-schedule na po siya. Papahanap ng nunal. Ito, sabi ni Sam Malig. Doc, meron po akong parang black spot sa gilid ng mata sa loob. Melanoma na ba yan? Nandun sa may puti, pag-ita ng ilong at black part ng eye. Hindi naman lumalaki since high school.
or from some malit. Ikaw, doktor, makakasagot niya. Oo. Baka po meron kayong tinatawag naming conjunctival pigmentations o maaring benign nevus, ano? Pero kapag lumalaki ang mga nevus na yan, tinatanggal at pinapa-biopsy namin. So, yun yung salitang biopsy, iyon doon pumapasok yung mga pathologists. So, ipadadala yung kukuhanin namin yung tissue, kakat na ganyan. Kung yan naman po ay nasa conjunctival lang, madali naman po yung procedure na yun. Less than 3 minutes, matatanggal ko po yung lesion na yun at ipadadala sa laboratory, sa pathologist para ma-examine kung ito ay. Kasi yung ibang melanoma, gano'n lang nagsisimula yung manifestation nila, parang itim na dot lang, tapos lumalaki. So this awareness, magandang ano. So ito, sabi ni Ellen, Doc, anong ibig sabihin ng buccal mucosal CA? Deadly ba yan? Kasi yung sister ko sa NY, New York siguro yun. Meron daw at for RAD and Chem TP. Radio and Chem. Bale, ano lang, doktor yun? Bale, cancer yun sa loob ng bibig. Oo. Bale, nagre-radio siya ka, ata siya. Chemotherapy siguro. Depende kasi yan. Ang mode of treatment will be depending on histologic type. So hindi po sinabing cancer, isa lang po ang gamot, iba-iba po 'yan. Kaya po yung pagtrabaho ng pathologist, yung ibigay po sa surgeon kung ano po ang histologic type niya, kasi iba-iba po ang behavior ng mga 'yan. Asa po ang ang dictum diyan, ang palagi po dapat po natin alalahanin, basta lahat po ng tinanggal sa inyo, i-insist nyo po na i-biopsy po yun. Para po kasi yun ang for your safety and peace of mind. Kasi meron po kami mga kaso na kinuhanan nung matagal na, ilang taon na, tapos bigla nagka-cancer. Hindi po na yung mahanap kung minsan sa ng primary, kung saan po nang galing. Yung po, kung minsan gano'n na may mga kaso. Tapos sa pagdidig po ng history, pagtatanong sa pasyente, nalaman po mga 3 years ago, 4 years ago, meron tinanggal sa kanyang bukol na seemingly na benign, hindi na pinabiopsy ng doktor. Tapos kumalat na po nung nag-recur, sa ibang parte na po lumabas yung cancer. Kaya napaka-importante po talaga ang biopsy. Mura lang naman po ang biopsy, huwag po kayo mag-alala. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Napakamura po, lalo po sa Lourdes, napakamura po ng ating biopsy. Ito sabi ni Yoya Gonzales, Doc, meron po ako nasasalat na parang bukol sa gilid ng aking breast bandang ilalim. 27 years old po ako, single. At mas lalaki ito kapag malapit na period. Pwede bang pa-examine sa inyo, Doc? At confident. Sabi niya, please don't mention my name. Sorry, na-mention ka na. Nahuli sinabi. Sige. Pag may bukol po, pagka medyo accessible po ang bukol, ang ginagawa po niyan, yung binabiopsy, meron po dito yung tinatawag na FNAB. Ito po yung fine needle biopsy na tinutusok lang po ng maliit na karayom. Napakaliit po ng ng karayom na hindi niyo po mararamdaman halos ang sakit, no? Nakakakuha po tayo ng mga ilan cells at binabasa po natin yon kung maligna to hindi. Doon po tayo nakakapag-decide kung ano pa po ang extent ng susunod na gagawin sa pasyente. Pag usually po, pag benign, lalo na pag nabanggit niya na sumusunod sa regla niya, usually po magandang senyalis ito na hindi ito maligna. No? Pero nevertheless, kailangan po siya examinin. Kung ayaw niyo po magpahiwa pa, pwede pong tusok muna. Fine needle. After po ng fine needle, saka po magde-decide ng surgeon kung kailangan pa ba siyang tanggalan ng bukol, gaano po extend, o buong ususo, kung cancer po ang kinalabas ng biopsy. Depende sa stage. Depende po sa histologic type, at saka depende po sa extent ng cancer. Doc, good AM. Ano po ba meron kung may biglang tumubo na parang kalyo sa bandang pinky finger ng paa po? Ano kaya yun? Calcium. Baka mga lang po yan, mga wart. Mga warts, Pakita rin niyo po sa sa doktor niyo. Yoya, yung sinasabi ko pwede magpatingin kay Dr. Eclarin. Siguro sa wife niya, kay Dr. Presi. Kasi OB. Ang alin po yung breast? Oo, yung breast. Kasi ang mga obstetricians tinitingnan din po. Kasama po ang breast na ngayon sa OB-GYN. Sa general. Sa general po ng ganun din sa mga examination. Ganun din sa mga surgeons,
Pero yun po, they are in a better position kasi i-correlate nila sa cycle mo yan. Ang babae kasi nagbabago ang hormonal level niyan depende sa panahon ng cycle niya. Yung mga nasa reproductive age pa, ano. At yun namang patapos na sa pag-graduate na sa pagme-mens, may pagbabago, kailangan pa rin makita ulit ng mga... Mas delikado po yun. Pagka medyo may edad na po tayo at nagkabukol tayo, mas delikado po yun. Kasi sabi nga natin, yung pong risk natin tumataas pag medyo nagkakaedad tayo. So ang bukol po ng may edad at saka yung bukol po ng napakabata is yun po yung mga delikadong bukol na kailangan po talagang tanggalin at examinin. Sabi ni Eartho, Doc, meron pong ito naman sa sa maselang bahagi rin, meron pong tumutubong parang munggo sa gilid ng aking labia minora. That's the term na ginamit na medical. Napaka-medical niya. Okay. Ask ko rin po kung dapat bang tanggalin ito. May history kasi ako pierce. Nilagyan for a while pero pinatanggal na po yung implant. Earthol. Kailangan po makita din ng bigay niyo po. Kasi pag nagpapa-pierce, nagkakaroon ng tinatawag na granulation, nagkakagranuloma. Yung tinatawag natin peklat sa Tagalog. Yung iba nagpepeklat sa loob, so parang nagkakabulitas, gano'n. So, ano yun? So, if you're dapat ma-check yan, lalo na kung wala yan dati. Doc, yung po bang cancer sa cervix maaring malipat sa tongue at throat, kagaya nung napanood ko kay Michael Douglas, kinikwento niya. Si Michael Douglas kasi, nagkaroon ng controversy, doktor, di ba? Nagkaroon daw siya ng throat cancer galing sa human papilloma virus. Kasi ang nabanggit siguro, kinorelate nila siguro dahil kasi pareho sila ng etiology, yung tawag natin sanhi, yung virus. Tinatawag nating HPV, human papilloma virus. Pero kasi pag sinabi mong HPV, marami siyang klase. Marami yung type. Numero nga yan umaabot na ng 100 ngayon. 1, 2, mayroong mga tinatawag specific type na nakalaan sa cervix. May mga specific type na nakalaan sa puwet. Ganon. Marami itong klase. Yung HPV, kasi doktor sa mga sexual practices ngayon, medyo marami ang talaga ng HPV. Kasi it's already considered to be a sexually transmitted disease. Iba pa yung doktor na naging kulugo. Ibang type na naman doktor ng HPV yon. So pare-pare po sila ng HPV, no? Iba-iba po sila ng subtype. Kaya po malamang ganun po siguro ang pagkakaintindi, kaya na-correlate siya na doon siya galing. Pero nowadays po, dahil sa maganda na po mga technology ngayon, mga high-tech na, kung tawagin natin, na-identify po na natin kung ano po ang specific type. Ano bang tawag doon? Serotype bang tawag? Tinatawag natin molecular typing na yun. Actually, yung bagong pap smear po ngayon, tinatawag natin liquid base, no? Ito po yung conventional po kasi natin, yung nilalagay sa slide. Alcohol. Ito po nilalagay po sa isang media, no? Para po siyang sinecentrifuge, tapos sinisili po ng pathologist. Pag meron po nakita, pwede pong gamitin yung natirang cell for typing. Kung positive po kayo sa HPV, malalaman din po natin anong klase. Kasi may mga klase po ng HPV na pwede pong tumuloy ng cancer. Identify na po sila. Kung anong uri. Opo. Kaya ito na rin po yung naging basis kung bakit meron tayong bakuna sa cervical vaccine. Kaya po ito yung mga preventive. So ito, doktor, yung sikat na narinig ko na pagka teenager na yung babae, pinatuturukan na ng ganito. As early as 9 years old, binibigyan na po ng vaccine, no? Kasi po alam po natin ngayon medyo iba na po ang panahon ngayon, they getting younger, no? Pag yung sa mga pagiging sexually active na po ang mga bata ngayon, medyo maaga po. Kaya ginagawa po ang kanyang vaccine ngayon earlier din po. Mga lalaki pa po, advice meron din pong vaccine ngayon na panlalaki na, Pero hindi pa po siya widely used. Pero alam ko po meron na rin siya. So yung mga boys, don't be promiscuous. Otherwise, paturukan yung niya, papabukon na kayo dyan. Uy, Doktor, bago tayo magpatuloy, we would like to greet some birthday celebrants for the month of May. Ito yung mga members ng medical staff ng Our Lady of Lourdes International Medical Center.
si Dr. Erlinda Alconga. Si Early. Okay. Birthday ni Dr. Early nung infectious May 4. specialist. Specialista sa infection yan. Active din siya sa James Gordon at sa mga hospitals dito sa atin. Ganon din si Dr. Raymond Manzo. May 8 na yung birthday niya. At belated happy birthday po sa inyo, ha. At ganon din si Dr. Arturo Arconcel sa May 18. So, happy birthday po sa inyo. Ito yung ating mga kwan. Si Doc, may isa pang concern palagi, yung mga, di ba, yung bukol-bukol. Lagi nila tinatanong, dapat ba paalis kagad ng bukol? Hindi po lahat ng bukol inaalis. Kasi there are masses, merong mga bukol na sasalat sa breast na usually sumasama lang sa cycle. Ang tawag yata nila ng fibroadenoma. Fibrocystic changes. Oo. So pagkano tinatanggal lang yun. But to be sure and for your peace of mind, request your surgeon to have it examined. Ipabiopsy po ninyo. Bali, doktor, basta nag-persist yung bukol ng babae sa breast after a cycle, yung ipakita na po yun. Napakadali naman po kung ayaw yun ng hiwa, pwede naman po tusok. So meron po tayong choice. Kaya wag po sila matakot na magkaroon ng scar o peklat sa breast kasi po may naman pong tusok lang. Dok, yung keloid raw ba cancerous din? Tanong ni Alvin. Ayun po sinabi natin keloid, ito po yung excessive growth ng tissue lang, no? Kasi reaction, no? Healing. Yung tatawag nating mga collagen, no? Kung not unless po it's a parang cosmetically sa inyo, medyo pangit, bothersome, pwede pong patanggal. At halimbawa medyo nagkakos ng pain, pwede yung patanggal po. Kasi pwede rin po naman siyang, meron po kasi namang ibang na pwede rin siya maging eventually, no? Pagka chronically irritated, pwede rin po maging yung focus for cancer development. Pero keloid per se, hindi po yan. Hindi po siya ginagalaw kung wala naman pong concomitant problema. Ito tanong ng Doc ni Miss Jean Sagittarius, sabi, Doc, pwede mong malaman microscopically kung meron talagang itinurok? Kasi nagkaroon po ako ng ugly scar sa likod at tinurukan ako ng intralesional. Pwede bang malaman sa pathology kung verify kung meron talagang intralesional turok? Kasi medyo mahal daw yung tinurok sa kanya. Baka doktor, siguro steroids ito. Just to resolve yung arrest. To arrest the inflammation, yung pagkalat o yung excessive growth ng collagen fibers dyan. Actually, siguro ang tanong ni Jean kung makikita sa microscope kung talagang tinurukan nito. Hindi na, kasi yung gamot na yun, natunaw na yung sistema mo. Ang makikita ni doktor doon, yung pagbabago ng mga cells na nandun. Usually, nagiging lumiliit sila, nagiging thinner, at saka medyo naghihiwalay yung kapag may steroids. Pag may mga ganon. Reaction na ang nakikita natin kasi morphologic tayo, sabihin yung pagbabago sa tissue at saka sa cell ang nakikita ng pathologies. Galing naman kay Ma'am Ellen Hagedorn. Quote. Sorry. Pero, maganda. I might as well read it. Worry doesn't improve the future. It only ruins the present. Do not worry about tomorrow. Sufficient for the day is its own trouble. That's written sa Bible. Matthew 6 verse 34. Good morning and God bless po sa inyo. Thank you. You're watching us live streaming, Ma'am Ellen Hagedorn. Hello po. Thank you so very much. Sabi niya, masyadong serious ang kasama mong doktor. Hindi po. Hindi po. Serious looking lang siya. Kasi mukhang genius Hindi po. Lang po. Very formal lang po si doktor. Pero yan, kalog din po yan. Sabi niya, good day, remind ko lang po. Pa-sponsor naman to. Text lang po 0920-90-99937. Pati mga nagpapasponsor sa enrollment. Text na sa paulit daw po yung cellphone number again. Ang number po natin ay 0920-90-99937. Yeah. Ako po si Dr. Noel Husay Laksamana, ang inyong kaibigan dito tuwing Thursday. Hindi, kahit everyday, kaibigan nyo rin ako. Dito lang sa My Subic Bay Radio. At I think ang bilis ng oras pagka interesting yung pinag-uusapan. Oo nga po. Okay lang do kahit na kahit dagdagan natin kasi walang problema po. May mga tanong pa po dito Sabi ni James Jones,
27 years old. Doc, I had a series of I had a series of STDs before. Nagkaroon ng pagbabago yung configuration ng aking makokorek pa ba ito through injection or I think sa for the urologist po I think yan. urologic ito, James. Kay Dr. Kay Dr. Aris. Yeah, kay Dr. Aris. Nandito siya ng isang araw. Kahit napanagtungan niya, streaming niya. Yeah, James, good. Sabi niya, nice show, interesting. We're learning a lot. So this is a specialty that we see only in TV. We don't meet much pathologists. Totoo po yun. Una-una po kasi, kukunti lang po kami. Sometimes, you meet the pathologist in person when you're already lying down and you don't get to talk to him anymore. When you're being examined. Yan po yung joke natin dyan. Doktor. Sabi, si Dr. Gahed. Hindi, yung joke namin nung maliit. Nung kami nag-aalpal medicina. Kasi meron kaming idol na pathologist. Si Dr. Sarventa. He's an old man. Sabi, we do not treat people. You would not want us to see you because when we see you, you're probably lying down and you're not talking anymore. Sabi niya, kasi ano siya, yung sila ng tinatawag na autopsy. So, yung ano sila. Kasi he always emphasizes, medicine is just two things. It's anatomy and pharmacology. Remember that. If you master your anatomy, you know something is wrong if something's not right. And pathologists, they are the best anatomists. Why? They should know what is normal. And from there, they will know what is abnormal. Yan from the words of the wise man, my old professor sa pathology. Meron pa doktor isang joke sa pathology, sabi nila. Pathologist daw knows everything. Okay? Does everything. Ang ano lang, it's too late. Kasi patay na pong pasyente. Yun lang po. Kasi kami po naghahanap ng cause of death. Yun po. Ayun lang po, it's too late. So, tsaka ako sabi nga nila, they always have the final say. Lalo sa mga conferences so, kasi meron kami tinatawag na clinical conference kapag kunyari buhay yung pasyente nasa meron kami tinatawag na case conferences. Kunyari, tatawagin yung mga specialists na nag-handle ng case. Multi-specialty to kasi kunyari nasa ICU yung pasyente may sakit sa puso, may sakit sa kidneys, may diabetes. So mag-uusap yung cardiologist, nephrologist, diabetologist, yung internist, pati infectious disease specialist. Mag-uusap-usap yan. Pero when all is said and done, pathologist may final say. But it's too late nga. Yung pong adage na sinasabing, siyempre, prevention is really, really better than cure. Ano po ba ang inyong may advice sa lahat na para at least ma-prevent na kaagad yung mga possible na meron po ba tayong tinatawag na halimbawa parang genetic test para malaman kung talagang may possibility na makuha mo itong gandong klaseng sakit po ba, Doktor? Meron tayong mga genetic test, may mga counseling tinatawag. Pero ang ano lang natin to, medyo expensive, medyo mahal, costly to. Pangalawa, kailangan very specific ka. Alam mo dapat ang hinahanap mo kasi if you're going to do everything, mamumulubi ka. So, halimbawa, ang risk factor mo, halimbawa katulad yun, halimbawa diabetes ka, pwede mong halimbawa, kasi maraming klase yun maraming klase ng diabetes. May type 1, may type 2, tsaka meron pa isang klaseng MODY kung tawagin nila. May mga genetic na po itong test na pwedeng gawin, Kung high risk ka. Pero po, siyempre, alam mo po ang hinahanap mo kasi nga napakamahal yung paggagawa mo. Wala po kasing gunshot lahat Specific talaga. Specific po talaga. Good day, Em. We're learning a lot. I'm a school teacher. By the way, BTW, By the way. Doc, on pa ba yung iyong pagtulong sa mga teachers? Because my mom is a teacher and we are on summer vacation to. She mentioned your name at siya raw po ay nais magpaalis ng cataract. Are you really helping? This is Cynthia. Go. Cynthia, the answer is yes.
I have made it my commitment to treat teachers. If they need surgery, they pay the hospital, they pay the operating room. I waive my professional fees. It's my way of giving back to society. Kasi mga teachers na yan, utang ko dyan lahat. So without them, I'm not around here. So yung mga guro, lalo na yung mga retired na, matanda na yan, usually they subsist on their meager pension. Tinutulungan po natin. We help them. It is my way of giving back. The answer is yes. Ang tanong pa ni Cynthia, is this your number? Yes, nakarating sa akin It is 0920-90-99937. Ayos to meron pang yehey ka agad. Ang bilis. Yehey. Yes. Okay, pakigreet. Pinababati niya. Si Rodora Go. That's my mom. Okay, yes. Hello po. Mga teachers talaga. Promise yan. Totoo. Ito. May you have a wonderful day, doctors. Nice listening to your nice voice too. Uy, thank you. 2 thumbs up po. 2 thumbs up. like. Sabi ni Mildred. Yeah, nice for a change. Hindi lang pure music, meron din palang info sa Subic Bay Radio. Yes. Nag-work lang daw sila dito sa tabi-tabi and naka-tune in kami lahat. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you, ha. Doc, minsan mag-walk in ako for examination. Pwede if we can set if we can set a meeting for a proposal you want to reach and meets of ZYKL. Sige, you get in touch lang po, Mitch and Rich. Mukhang may business na pinopropose to hindi medical. Life is a short journey. So better live it well and safe and healthy. Maraming salamat, Mrs. Lisa. This is Mrs. Lisa tuned in. God bless po, salamat. And Doc, thank you very much for treating my mom last week. She enjoys watching TV and playing with the tablet. Now, I have another problem. I have to buy her own tablet kasi inaagawan ang kanyang mga apo. Ha. Meron siyang ha, meron pang LOL na malaki. So, thank you and God bless po, Doc. Thank you for generosity. Maraming salamat po. Divine. Doc, ask po kung pwede bang ipabiopsy. Palagi po ako mayroong singaw sa gilid ng aking inner mouth. Na-alarm ako doon sa buccal. Buccal. Yes, kung paulit-ulit yan, you have to see your otolaryngologist, pa-check niyo yung then pwede sila mag-biopsy doon. Scrape lang naman po yung yung portion. Doc, nagdi-DNA ka rin ba? Dahil gusto ko na ma-settle. Kasi ayaw daw tanggapin nung paternity testing. Yung akin pinipilit. Okay. Do you do DNA test? Tanong po ni Rose. Doctor, baka ibig sabihin yung mga paternity testing, no? Paternity. So these are only available in big centers in Manila, no? Namely mga St. Luke's, mga I think St. Luke's and Makati Med is available yan. Major hospitals. Kasi medyo medyo may counseling pa yan At saka may mga consent yan. May legal implications. May legal implication, Doctor. Kaya may counseling, may consent yan, may pinipirmahan pa yan. And tanong ni Rose, how much kaya? I don't have any idea right now, no? Pero maganda yan. Maganda kasi kung may naghahabol ka talaga ng halimbawa ng rights ng bata. Support. Napaka-importante. Tinatanggap kasi sa korte yan. So that's a very objective evidence na he's really the father. Yeah. Importante yan. May court order pa po yata yan before it can be done sa mga major hospitals. Hindi naman. Consent lang ng both parties. Okay. Both parties lang po pala talaga. Okay. Kasi yan ang ultimo the collection is very stringent kasi hindi pwedeng contamination dyan Kaya talagang ginagawa lang siya sa big centers. Talagang they are properly trained to handle such cases. Ito na tanong ni David. Doc, I am David. Ask ko lang po kasi 4 years na po kaming married. Hindi kaya pwede magpa-sperm analysis sa pathologist para malaman kung pwede talaga ako makabuntis kasi
hindi successful parate within their 4 years. Punta lang siya, doktor, sa Lourdes Lab. Bago naman tayo ng sperm analysis sa Lourdes. So, David, kailangan po 3 days fasting, abstinence, no? Ano? Okay. 3 days. Hindi kakain? Hindi, 3 days abstinence, kakatuloy. Sorry, bigla yung fasting. 3 days abstinence. Ano? Yun lang. Tapos, you go to the lab. Ganon. So, 3 days walang sex. Walang sex. Tapos punta siya sa lab. Ayun, David, David, you should celebrate kasi sabi niya, lately daw parang nadidelay yung wife niya. That's good. You should celebrate. Congratulations. May agam-agam. Parang akin, parang hindi. David, joke lang. Paano ba sa paternity din? David, punta ka sa Lourdes. Pa-check mo. Sa lab. Sa lab. So, ayun, 3 days fasting. Abstinence, doktor. Stand corrected doon. Yan, Abstinence. Sabi ni Lilibet, Doc, nandito kami sa office. Nice show. Entertaining and informative. Maraming salamat, Lilibet. Ito, like. Like lang sinabi niya. And like. So, meron na super like, ano po? Parang Facebook, like. Parang Facebook lang. Walang pangalan. Like lang sinabi niya. Nice. Salamat po. Yeah, 0920-90-99937. Sabi kasi ni Doc, pakiulit ng mabagal kasi hindi ko mag-gets. Pero nakapag-text sa akin. Paano yun? Naninigurado lang. Naninigurado lang po. Paki-identify po yung names nyo kasi ang dami mga blanco dito. Opo. Mas maganda maisama nyo po yung inyong pangalan din. At kung taga saan kayo, para mas maganda nga naman. Sabi niya, Doc, gusto ko kayo makita sa live. Hindi ko ma-search kasi Google lang po. Hindi ko ma-search kasi patay hindi wifi namin dito. Paayos ko yung wifi. Yun ang problema niya, yung wifi. Hindi po yung studio. Opo. Sorry po. Wala po tayong magagawa po dyan. Nasa wifi ninyo yan. Doc, yun po ba, Doc, totoo po ba yun sobrang kain ng white bread at saka, milled rice? Milled, siguro mga polished rice, ibig siguro. Mga white. Mas prone po bang magkaroon ng cancer, sabi po? Totoo po ba yun, Doc? May carcinogen po ba yun? Hindi, lang kasi less ang fiber nun eh. Compared to whole grain, at saka yung mga brown rice. Kasi ang brown rice hindi siya well polished eh. So, nare-retain mo as much as possible yung mga fibers. And that's very important for yung clearing ng stomach, ng food. No? Kasi the shorter ang transit time mo, the better. Kasi nakukuha niya lahat eh. So, maganda talaga high fiber to? Kasi kapag less ang fiber mo, napapansin mo, hindi regular ang BM mo. Opo. Ang bowel movement mo. Ibig sabihin, mas mabilis yung transit, mas mabuti. Mas maganda kasi, ang sinasabi nila, yung mga bacteria and the mga carcinogen na nasa gastric mo, madali mo siyang expel out. Hindi matagal ang exposure. Yung pong, nung unang panahon sa Amerika, meron silang tinatawag na periodic enema. Okay ba yun? Hindi recommended. Is it? Wala naman tayo, doktor, sa na literature na enema per se. So, it should be, mas maganda the more na natural siya. Tsaka lots of fluids. Lots of fluids. Tsaka yung mga fiber na hindi lang ata sa cancer yan, ultimo sa mga cardiovascular is also efficient, para sa mga puso, cholesterol, pampatanggal din ng cholesterol yan, yan. Kaya maganda siya. Doc, ko lang, nabanggit yung carcinogen. So, carcinogen kasi yan yung nagbibigay ng cancer po. Kasi po madalas kong naririnig, pagka medyo sunog daw po yung luto, for example, sa mga barbecue, pag nakakain mo raw yung mga carbonation na yung malakas daw po ba ito? Na talagang carcinogen po kaya siya? Isa na considered to be na risk, risk factor, Kasi yung pag bina-barbecue, nasusunog yung protein ng meat. Opo. Yan yung ayaw nila. Yung burn meat, burn so protein. Iwasan na lang po yung nangitim na nature kasi yun, inaano mo yung structure ng protein eh. Opo. Kaya yun, smoking, marami din carcinogen. Maraming mga marami siyang carcinogen kung hindi ka maingat talaga. So in moderation lahat. Yeah. So yung sagot dyan, at si Stan, good day, I'm Doc Noel and Doc X. Hindi Doc Eclarin. May bago na akong pangalan ngayon. X. I'm 37 years old. I used to be active. I'm gay.
lately po nagpapas ako ng bloody stools. Could this mean cancer na kaya? Pero used to, hindi na siguro siya ngayon. Pa-examine ka na lang para sigurado. Kasi yung bloody stools, tatlong bagay yan. If the stool is tarry, yung parang putik, o parang dinuguan, ano yan, upper GI usually dito yan. Pagka yung blood sa stool ay sariwa, pwedeng may hemorrhoids ka. Lower siya. Lower, o maaaring may nagbi-bleed doon. Siyempre, mga colonic lesions dyan. Ano? It doesn't mean naman na cancer ka agad yan. Baka may hemorrhoids ka lang. So, better still pa-check ka. Yes. Natanong siya, sino bang competent na... So, you can try mga surgeons natin sa Our Lady of Lourdes International Medical Center. Si Dr. Gigi Garcia, ganitong araw, pag Thursdays, nandiyan siya. Dito po sila. 4 o'clock, nandiyan siya sa kanyang office. So, try to see them. Magtanong kayo sa Lourdes. You can call yung hotline pala ng Lourdes sa 222-9011 222-9011 up to 13. So if you want to get in touch with our doctors like Dr. Eclarin, si Dr. Pres Eclarin, pwede kayo magpa-appointment dito. And ganun din si Dr. Garcia, yung tanong ni Stan, ano? Oo. Sabi niya yung daw walang prejudice. Sexual wala siyang gender prejudice. Kasi some people are, yung mga gay dati ayaw nila sa mga homophobes. Yung mga mga gays may takot naman sa mga ganun. Hindi po, mga doctors natin dito are broad-minded at saka sila, hindi sila judgmental, ano? It's part of being a good doctor. You shouldn't be judgmental. Kasi lahat naman tayo hindi perfect, but creations lahat tayo ng Panginoon, hindi tayo dapat mag-judge naman. Uy, may announcement po tayo before we say goodbye, no? Our Lady of Lourdes, yung Our Lady of Lourdes International Medical Center is hiring medical technologists, nurses, at general services personnel, yung GS, ano po. So you can send your resume through our email, ano? Ang email address namin ay yung initial ng Our Lady of Lourdes International Medical Center. Initials, yung acronym, yung OLLIMC, okay? At yahoo.com. So you can send your email. At or you can go there personally to pass your resume. Hanapin niyo po yung HR, yung aming HR, or hanapin niyo si Ma'am Tina. Si Ma'am Tina Villegas, si yung operations manager doon. So you can pass your resume. At Doc, alam nyo, we're quarter an hour overtime. But it's been very fruitful and fun. At maraming magaganda po yung mga comments, and keep listening as far as Palawan. They're listening as far as Canada. Live streaming po kasi tayo. And we're recording it right now po para sa YouTube. Maparod nyo po. And on the average, we get as many as Opo, naglalaro po yan na 1,000 to 2,000 live streamers, ano? So I hope you're enjoying the show, and till next Thursday, Dr. Rick Eclarin, sana ma-invite po namin kayo ulit. Part kasi 2. ang dami pa mga tanong dito kung ano ba para mapag-usapan. Parang gusto ko nga po umabol na isang tanong pa Ayun, kasi napag-usapan lang yung tungkol nga sa prevention ng diseases mo, especially cancer nga, no? Marami po kasi tayo nakikita kumakalat mapa-television or mapa sa internet tungkol po sa mga tinatawag na natural or herbal medicines regarding prevention ng mga cancers and everything. Ano po ba masasabi niyo tungkol dito when it comes to natural or herbal medicines po ba? In general, no, wala kasi siyang walang proof, walang ganun, walang definite scientific sa kanya ginawa, no. Although may mga ibang isolated plants na proven to be helpful, pero in general hindi lahat. So mag-ingat din tayo. Basta importante diyan, kung may supplement tayo, especially if you're taking medicine, no, you just tell your attending physician na, is it okay to add? Wag mo tatanggalin. Is it okay to add? Wag mo tanggalin yung regular mo. Yung pharmaceutical medicine mo tatanggalin. Kasi meron akong pasyente, ang pula-pula ng mata, nag-hemorrhage na. Sabi ko, ma'am, umiinom ba kayo ng gamot? Oo, gamot sa presyon, tsaka ano. Tapos,
umiinom pa ng isang parang garlic capsule. Umiinom siya ng at least 6. Nagpapasa-pasa siya at saka yung pala madaling break yung blood vessels. So in-refer ko sa internist at sabi ng internist, pinatigil mo na yung mga herbal supplements na tinitake niya. Take nyo na muna yung advice ng doctor. Kasi maaring maging sanhi pa ng excessive bleeding or what. Before you do any or before you undergo any surgery, sabihin niyo po sa inyong doctor na I'm taking this and that supplement. Kasi yung iba supplements are hindi naman ko makikita ng approved therapeutic. Tsaka doktor, yung iba kasi wala yung content, hindi nilalagay ang content, yun na medyo problema natin, delikado yun. Okay. So kailangan ando rin yung content nung iniinom nyo. Yeah, so that's very important. Maganda yung tanong ni DJ BB kasi siguro more than half the people na nakikinig sa atin ngayon are taking talagang sa ingat lang po. Word of mouth lang, sinabi ng tropa, maganda to, pero without really talking to a physician pa. Nung isang araw meron akong pasyente, inom na siya ng Bignay dahil pampabig daw at saka yung Bignay, Mark, sabi ko interesado ako dyan ganun. Yung bark daw ng Bignay, binoboil niya. Sabi ko, hindi ko alam yung Bignay. Basta it's a tree na may bark na tinitake daw. Sabi ko, huwag kayong basta umiinom na hindi nyo nalalaman. Kasi may sinasabi pa siya na yun daw merong anay-anay sa gilid, parang termites. Yun daw magpapalakas talaga. Sabi ko, huwag kayong basta kumakain yan. May madalang parasite yun. Mga anay-anay na yan. Diba? So, ingat-ingat lang po. And Doctor, maraming salamat po for being with us today at sana po maulit itong ating maganda at informative at masayang episode na ito. Basta kayo, Doktor. Walang problema. DJ BB, maraming salamat. It's a pleasure once again to be with you. And next Thursday, magkakarinig ulit tayo at magkikita ulit tayo live streaming. That's right. Dito sa ating konsultang pang-medisina dito sa My Subic Bay Radio 89.5. Thank you so very much po. Until next Thursday na naman, natapos na naman agad ang ating isang konsulta pang medisina. And then, ladies and gentlemen, ang aking partner po sana si DJ Tommy G nasa SM second floor. We're gonna be doing a live broadcast there dahil meron pong ongoing na back to school sale ang SM City Olonga po. So the whole day after po ditong konsulta pang medisina, nandun po ang booth sa mismong second floor ng SM City Olonga po. So visit us there. Marami po tayong mga gift certificates na pamimigay, okay? It will start in a few minutes from now. Nandun na po yung partner ko all the way till 9 o'clock in the evening. We're gonna be doing our regular radio program there. For now, thank you so very much. 89.5 My Super Bay Radio. Worldwide. Consulta pang medicina. Consulta pang medicina. Is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. June the 12th, every year, fireworks. the whole country celebrates Independence Day. Independence Day. Independence Day. Gotta love the fireworks. Happy Philippine Independence Day. Happy Independence Day. I love watching the fireworks. Happy Independence Day. From 89.5 and Subic Bay Metropolitan Authority.